is Philippine Coast Guard. Sa ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Trahedya ang sinapit ng 14 na trabahador pa Nueva Ecija nang madisgrasya ang sinasakyang closed van sa Central Luzon Link Expressway sa Tarlac. Nawalan umano ng preno ang van kaya bumangga sa isang bakod bago tuluyang sumadsad sa gilid ng kalsada. 5 ang nasawi habang sugatan ang 9 na iba pa. At nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Panik na sinundan ng pagluluksa ang bumalot sa bahaging ito ng Central Luzon Link Expressway sa Tarlac City. Nang mawalan ng kontrol sa closed van ang nagmamaneho nito. Mabilis itong bumangga sa isang bakod bago tuluyang sumadsad sa gilid ng kalsada. 5 sa 14 na sakay ng van ang patay. Ayon po sa driver, bigla po siyang nawalan ng kontrol sa steering wheel. Nag-cause po na bumangga po siya doon sa metal fence at nag-crash nga po yung Hyundai van po natin. Sugatan naman ang driver at 8 iba pa, kaya agad isinugod sa ospital. Mga trabahador ang mga biktima na galing Caloocan at patungo sana sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. It is a self-accident, ma'am. Kung tinignan mo yung impact, ma'am, mabilis, ma'am. Nasa 80 to 100 po siguro ang takbo nila. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng mga namatay at iba pang sangkot sa aksidente. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras. Sugatan ang isang prinsipal sa Midsayap, Cotabato matapos pagbabarilin. Sakay ng kanyang kotse, papasok na sa Agriculture Elementary School si Principal Arlene Alcebar nang pagbabarilin siya ng riding in tandem sa harap ng paaralan. Agad dinala sa ospital ang prinsipal na stable na po ang kondisyon ngayon. Sa isang pahayag, kinondena ng Department of Education ang pag-atake. Nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa PNP, DILG at lokal na pamahalaan para mahanap at maaresto ang mga salarin. Nagbigay rin ang DepEd ng financial at psychological first aid assistance sa mga apektado sa insidente. Kumbinsido ang hepe ng AFP na target talagang salpukin ang barko ng Philippine Coast Guard sa banggaan ng 2 barko ng China sa Bajo de Masinloc. Nakatutok si Chino Gaston. Kung hindi nakaiwas ang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard, tiyak na malaki ang pinsalang tinamo ng mas maliit na barko. Triple ang laki ng Chinese warship 164 na may habang 135 meters kumpara sa BRP Suluan na 44 meters lang ang haba. Higit doble naman ang laki ng Chinese Coast Guard sa haba na 90 meters. Hindi raw masabi ng PCG kung may tangka talaga ang mga Chinese na banggain ang barko ng PCG na maghahatid sana ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc bago harangin at buntutan ng 2 barko ng China. You can just imagine the impact kung sakaling ang maliit na barko natin. I don't want to speculate that the real intention of the PLA Navy warship was to intentionally ram the Philippine Coast Guard vessel. I still stick with our initial assessment yesterday na there was only a miscalculation on the part of the PLA Navy warship kung kaya't nagkaroon ng collision. Pero si AFP Chief General Romeo Bronner Jr. kumbinsido na may balak talagang banggain ang BRP Suluan ng mga Chinese. Ang assessment natin doon ay yung PLA Navy ship ay talagang ang pakay niya, ang objective niya ay i-ram yung ating Philippine Coast Guard. Mabuti na lang at mabilis yung ating Coast Guard na iwasan niya yung PLA Navy at yung Chinese Coast Guard. Sa lakas ng impact, kitang napipi ang nguso ng China Coast Guard ship. Ang Chinese Navy ship naman nagkaroon ng malalalim at mahahabang gasgas sa tagiliran. Makikita rin na bago sumalpok sa mas malaking Chinese warship, may 4 na CCG personnel na makikitang nagbababa ng bumper sa harapan ng kanilang barko. Matapos ng impact, hindi na sila nakikita sa harapan ng barko. Hindi malinaw kung ano ang nangyari sa kanila. Pero sa isang punto ay nag-deploy ang mga Chino ng inflatable boats na tila may hinahanap sa paligid.
Bagamat nagpapasalamat ang PCG na walang nasaktan sa kanilang mga tauhan, nag-aalala naman sila sa sinapit ng 4 na China Coast Guard. Ilang minuto pagkatapos ang salpukan, nag-alok rin daw ng tulong ang BRP Suluan sa China Coast Guard nang makita na matindi nitong pinsala. Prior the departure of BRP Suluan, we saw that some of the Chinese Coast Guard vessels were also in the vicinity. Launched their own rigid hull inflatable boat, and they appeared to be searching for something or somebody, no? So we assumed that there was a search and rescue that was conducted yesterday. Our thoughts and prayers are still for those Chinese Coast Guard who were injured dahil dito sa insidente. Wala pang kumpirmasyon mula sa Chinese government kung may mga nasaktan o namatay na Chinese Coast Guard. Sa huling impormasyon ng PCG, sinubukang kumpunihin kahapon ang harapan ng barko bago ito sinimulang hatakin papuntang mga artificial island ng China. Kaninang umaga, binigyang parangal naman ng PCG sa pangunguna ni Admiral Ronnie Gavan ang crew ng BRP Suluan, partikular ang kapitan nito na si Jomark Angge. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Kaunting higpit muna sa sinturon dahil may dagdag na halos 63 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Agosto. Ang nakaapekto sa presyo, alamin sa pagtutok ni Dano Tengkungko. Kung nasa 200 kilowatt hours ang inyong konsumo sa kuryente, sana meron kang ekstrang hanggang 125 pesos ngayong Agosto. Ganyan kasi ang lalabas na dagdag singil sa bill sa kuryente ngayong buwan dahil sa halos 63 centavos na taas singil kada kilowatt hour. Mas mataas ang konsumo, mas malaki ang dagdag sa bill. Hindi naman ako naki-aircon na eh. Dahil nga ayun nga na-avoid ko yung dagdag gastos. Ako matipid, yung gumagamit na yung mga apo ko. Kung ako lang nga anuhin mo, hindi pa lalampasan 2,000 ang bill ko. Ayon sa Meralco, ang taas singil ay bunsod ng pagmahal sa pass-through charge o pagmahal ng benta ng mga plantang pinagkukunan ng kuryente. Paliwanag ng Meralco, naging mas mahal ang kuryente nila kumpara sa ibang electric cooperative sa bansa dahil sa paggamit nila ng natural gas bilang transition fuel. Bumaba man ang presyo ng natural gas sa merkado, apektado pa rin ito ng pagbagsak ng piso kontra dolyar, kabilang ang natural gas mula Malampaya. Yung presyo naman ng Malampaya, bagamat indigenous fuel siya, it is dollar denominated. So any depreciation of the peso will make the Malampaya price more expensive. Kung humihina naman yung pera natin, may impact din yan sa operations nila. As we said, the majority of the costs of the IPPs are basically dollar denominated. May epekto rin ang ibang singil tulad ng transmission charge. Inaasahan ng Meralco na posibleng bumaba ang singil sa kuryente sa Oktubre kung kailan matatapos ang koleksyon ng under-recovery ng NGCP at kung magtutuloy-tuloy ang pagbawi ng piso kontra dolyar ngayong buwan. Para sa GMA Integrated News, Dano Tengkungko, Nakatutok, 24 oras. Tinawag ni Senate President Cheese Escudero na bahagi ng demolition job ng isang taga-kamara ang isang media report kaugnay ng flood control projects ng gobyerno. Binagat kasi nito na pinakamalaking campaign donor niya noong 2022 ang presidente ng isa sa mga kontraktor na ayon sa Pangulo ay naka-corner ng 20% ng pondo para sa proyekto kontra baha. Nakatutok si Mav Gonzalez. Inamin ni Senate President Cheese Escudero na kaibigan niya ang isang kontraktor ng gobyerno na nakakuha ng 5 bilyong pisong halaga ng flood control projects tulad ng lumabas sa isang media report. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula't mula pa nung hindi pa iso to. At tubong Sorsogon talaga siya. Pero inalmahan ni Escudero ang isinama sa ulat na ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lubiano ang pinakamalaking donor ni Escudero noong 2022 elections. Ang Centerways Construction ang isa sa 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Marcos na naka-corner ng 20% ng mga flood control project. Bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama, yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. For the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan.
Pagdiin ni Escudero, 1% lang ng 550 billion pesos na halaga ng flood control projects ang nakuha ng Center Waste Construction. Bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor, aktual na may-ari nung mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno? Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Lubiano at ng Center Waste Construction. Tingin ni Escudero, bahagi ito ng umano'y demolition job sa kanya ng mga nagtutulak sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at taga-kamara umano ang nasa likod nito. Tila nagkakatotoo na yun. Sinabi ko nitong mga nagdaang linggo na mayroong demolition PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Sagot ni House Deputy Speaker Antipolo Representative Ronaldo Puno, yung demolition job, siguro bangitan niya kung sino specifically para magkaayos-ayos na sila. Masama yung pagka-blanket na sinisiraan ako dito sa Kongreso. Lahat kami tinatamaan. Kaibigan ko si Senator Chis Pati ba ako nadamay na naman dyan sa akusasyon niya. Hinihinga namin ng pahayag si House Speaker Martin Romualdez. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Inihain sa Kamara ang panukalang ban sa anumang sagabal sa mga pampublikong bangket at kalsada sa mga urban areas o matataong lugar. Kabilang diyan ang mga istruktura pati mga iligal na nakaparada at terminal. Nakatutok si Oscar Oida. Maagang nagkaubusan ng tow truck kanina sa pagpapatuloy ng bantay sa gabal operations ng MMDA Special Operations Group Strike Force sa Quezon City. Sa may Samar at Esguerra Street pa lang kasi, madaming illegally parked na sasakyan na ang inabutan. Hindi naman po bago ito, no? Araw-araw po tayo nag-ooperate para maalis po ang mga hambalang sa ating mga kalsada and mas lumalawak po ang ating operasyon dahil nandito po nakikipagtulungan po ang mga local traffic enforcement. Pagsapit ng San Juan, partikular sa may barangay Little Baguio, mas marami pang illegally parked na sasakyan ang inabutan. Buti na lang at naka-restback na ang mga karagdagang tow truck. Wala rin kawala ang iba pang mga sagabal sa bangketa tulad ng mga tanim. Katulong naman sa operasyon ang mga local traffic enforcers ng lungsod. Sa araw-araw na lang, mga kaparehang paglabag ang na-encounter ng mga tauhan ng MMDA. Kaya sa Kamara, inihain ni Congresswoman Bernadette Barbers ang House Bill No. 933 o Sidewalks and Public Roads Use Act. Layo nitong linisin at i-regulate ang paggamit ng mga bangketa at pampublikong kalsada sa lahat ng urban areas. Sa panukala, ipinagbabawal ang paglalagay ng istruktura, tindahan, basura o anumang sagabal sa bangketa. Pati na rin ang paggamit ng kalsada bilang paradahan, terminal o negosyo ng walang kaukulang permit mula sa LGU. Kung maaprubahan, maaaring maparusahan ang mga lalabag ng multa mula 1,000 hanggang 10,000 pesos. Target ng panukala na mapabilis ang daloy ng trapiko, masiguro ang kaligtasan ng mga naglalakad at makatulong sa pag-unlad ng ekonomiya. Ikinatuwa ito ng MMDA. Definitely, malaking tulong po ito dahil ito po ay magbibigay ng emphasis and also it will give a stern regulation when it comes to the usage ng ating mga sidewalk or mga bangketa. Mas magiging malawak at mas matibay po itong mga operasyon na ginagawa po natin. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Natuntun sa kanyang pinagtataguan sa Caloocan ang umano'y sangkot sa carnapping sa Bulacan. Nahulihan pa siya ng baril sa gitna ng operasyon. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Dito, Exo, pasok kayo. Positive na, dito. Oh. Walang kawala ang 28 anyo sa suspect ng mokorna sa pinagtataguan sa Caloocan City. Inaresto ka namin sa salang carnapping. Sa gitna ng pagbabasa ng warrant sa suspect, may nadiskubre pa ang Highway Patrol Group Bulacan. Oh, sir. Oh. Positive, sir. Oh, may baril. Ayun. Oh, sir. Ano po sira po yun? Anong sira? Na-recover sa tagiliran ng suspect ang isang kalibre 22
Ito po ay nangyari po sa Barangay 176 Bagong Silang, Caloocan City, na kung saan through the effort or intel-driven operations of your PNP HPG at sa tulong na rin po ng ating confidential agent na pag-alaman yung lokasyon po or kung saan po naninirahan ito pong target ng ating pong operation. Ayon sa HPG, matagal nang hinahanap ang suspect dahil sa patong-patong na reklamo sa pangangarnap sa Bulacan. Traditional carnapping wherein talagang lalapitan niya yung driver ng isang sasakyan, mapamotor man to or four wheels, tututukan niya ng baril at doon niya nakukunin itong sasakyan. Nakapark lang yung sasakyan dyan, naiwanan lang kuno ng ating kababayan na nakasusi yung kanilang sasakyan at dali-dali niya na itong ninanakaw, kinakarnap at yun na nga po, binibenta na, kundi man chinachap-chap. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng suspect na nakakulong na sa Police Detention Facility sa Bulacan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Showered with so much love, si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Back-to-back ang celebration niya with friends and family at buhos ang natatanggap niyang heartfelt greetings. Makichika kay Aubrey Carampel. Happy Marian Day! Ipinagdiriwang today ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang kanyang 41st birthday. Apaw ang birthday greetings kay Yanyan sa social media. Ang kanyang mister na si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes nagpost sa IG ng photo nila na magkayakap. Short but sweet din ang caption saying, "Happy birthday my love." Nitong weekend, nagkaroon ng back-to-back celebration si Marian with family and friends. Sa kanyang advanced birthday brunch, spotted ang Dante Squad. Present din ang kanyang mommy Ami at lola Iska, pati na ang iba pang family and relatives. Pati mga kaibigan, kasama si GMA Integrated News Senior Vice President Oliver Victor Amoroso. Nag-share rin ng sweet kiss ang Dongyan, na sabay din nag-blow ng candle for their double celebration. Kinagabihan may birthday bash din si Yan kasama naman ang kanyang mga kaibigan. Naroon din syempre si Dong, ang my loves niyang si Bubay, ang kanyang glam team at iba pang kaibigan. Party under the stars daw ang style inspo at syempre may pink flowers na favorite niyan. Sabi ni Marian, napuno raw ang kanyang celebration with good vibes, love, and laughter na definitely one for the books. Dagsa ang birthday greetings sa comment section at kabilang sa mga bumati, si Heart Evangelista. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening.